Sa loob ng maraming buwan, hinarap ng Korea ang isang mapaminsalang virus na pumuno sa buong bansa ng mga zombie. Pagkatapos ng 180 araw na walang bagong kaso, inanunsyo ng gobyerno na maaari nang alisin ang state of emergency. Ngunit may malaking lihim si Jung-hwan. Ang kanyang anak na si Suzy ay isang zombie, at sa lahat ng panahong ito ay lihim niya itong itinago. Ngayong araw, nagdala siya ng pagkain para sa kanya at sinubukan siyang salakayin ni Suzy, ngunit madali niya itong napigilan. Nagsimula ito ilang buwan na ang nakalipas. Si Jung-hwan ay nagtatrabaho sa lokal na zoo bilang animal trainer at gumagawa rin siya ng mga video para sa internet upang ipromote ang zoo. Kamakailan, tinuturuan niya ang isang tigre na sumayaw at nagpapakita siya ng ilang galaw sa harap ng kamera. Ginagaya ng tigre ang lakad ni Jung-hwan pero wala na itong masyadong ginagawa pa. Sa bahay, gustong-gusto ni Suzy na magpalipas ng oras sa pagsasayaw. Sinusuportahan siya ni Jung-hwan at binibigyan ng mga payo, ngunit ayaw ni Suzy na pumasok siya sa kanyang kwarto at naglagay pa ito ng karatula. Nang subukan niyang ipakita ang kanyang mga galaw, pinaalalahanan siya ni Suzy na tumigil na siya sa pagsasayaw at pinalabas siya ng kwarto. Pagkatapos, tiningnan ni Jung-hwan ang pusa ng pamilya na si Yeong-gi, ngunit binaliwala rin siya nito at mas piniling manood ng Z. Naputol ang palabas tungkol sa mga pusa nang ipakita sa isang news flash ang unang zombie na umaatake sa mga sibilyan sa kalsada. Kinabukasan, sinorpresa ni Jung-hwan si Suzy ng isang birthday cake at sumali rin agad ang kanyang ina na si Bam sa selebrasyon sa pamamagitan ng video call. Nagbiro si Jung-hwan na hindi niya ibibigay ang regalo ni Suzy, kaya kiniliti siya nito hanggang sasabihin niya kung saan ito makikita. Habang binubuksan ni Suzy ang kanyang regalo, nakarinig siya ng kakaibang ingay at tinawag ang kanyang ama para silipin ang bintana. Ang kanilang mga kapitbahay ay nasa labas at nagkakaroon ng isang napaka-weird na away, kaya sinimulan silang kunan ng video ni Suzy. Itinulak ng babae ang kanyang asawa laban sa pader at ibinaon ang mukha sa kanyang leg. Dahil dito, pinatigil ni Jung-hwan ang pagbivideo ni Suzy dahil sa akala niyang nagiging malaswa na ang eksena. Ngunit nang lumayo ang babae, natuklasan nilang malupit nitong kinagat ang liig ng kanyang asawa. Paglingon ng babae, ibinunyag nitong isa siyang zombie. Mabilis itong sumugod papunta sa kanilang bintana at sinimulang hampasin ito, kaya nagtago ang pamilya sa likod ng sofa. Sa sandaling iyon, umalinggaw ang telepono ni Suzy dahil sa emergency alert, ngunit agad niya itong pinatay. Patuloy na hinahampas ng zombie ang bintana at nagsisimula ng mabasag ang salamin, kaya pinapunta ni Jung-hwan si Suzy sa kanyang kwarto kasama si Yeong-gi. Sa wakas ay nabasag ang bintana at nagsimulang pumasok ang zombie, ngunit bigla itong natigilan ng pagalitan ni Jung-hwan at bantaan na tatawag ng pulis. Sa kasamaang palad, hindi iyon naging epektibo at patuloy pa rin ang paggalaw ng zombie, kaya itinulak ni Jung-hwan ang sofa upang ipitin ito laban sa rehas. Pagkatapos, tumakbo siya papunta sa kwarto ni Suzy, kung saan ipinakita nito sa kanya ang isang text mula sa kaibigan na ang ina ay naging zombie rin. Nagpasya ang pamilya na tumakas, ngunit paglabas nila ay nadatnan nila ang matinding kaguluhan sa mga kalsada. May mga taong nakikipaglaban sa mga zombie sa lahat ng dako. Maging ang isang maliit na aso ay nagbago na rin. Sinubukan ni Jung-hwan na tawagan ang emergency number, ngunit hindi gumagana ang mga linya ng telepono at puro text message lang ang natatanggap niya na nagbababala tungkol sa kumakalat na impeksyon sa buong bansa. Sa pag-aakalang mas ligtas sa probinsya, sinabi ni Jung-hwan na pumunta sila sa bahay ni Bam Suon. Sa sandaling iyon, napaligiran sila ng mga zombie, kaya nagkunwaring zombie rin si Suzy at umungal sa grupo upang itaboy ang mga ito. Ginaya siya ni Jung-hwan at pareho nilang ginamit ang kanilang galing sa pagsasayaw para ibaluktot ang kanilang mga katawan sa katawa-tawang paraan upang magmukhang totoo. Sa kasamaang palad, napagtanto ng mga zombie na nagsisinungaling sila at sinubukan silang salakayin, kaya nagsimula silang tumakbo. Nadapa si Suzy at sinubukan siyang kagatin ng isang matandang babae, kaya iniunat ni Jung-hwan ang kanyang braso upang protektahan siya. Siya ang nakagat ng zombie, ngunit sa kabutihang palad ay may peking ngipin ito, kaya tinanggal lamang ni Jung-hwan ang mga iyon sa kanyang braso nang hindi nahawahan. Nagpatuloy ang dalawa sa pagtakbo, ngunit napakarami ng mga zombie sa kalsada. Ibinigay ni Jung-hwan kay Suzy ang carrier na may lamang Yeong-gi at pinakiusapan silang maghintay habang sinusubukan niyang kumuha ng sasakyan. Pagkatapos,
Kinuha niya ang isang traffic sign at ginamit ito upang itulak palayo ang mga zombie habang tumatakbo siya papunta sa isang sasakyan. Pagkasakay niya, napalibutan agad siya ng mga zombie kaya binilisan niya ang takbo upang makawala. Pagkatapos, sinundo niya ang kanyang anak at pusa upang tuluyan ng makaalis. Sa labas ng lungsod, ipinagdiwang ni Juan ang kanilang pagtakas, ngunit malungkot si Suzy. Napansin niyang kinakalikot nito ang manggas ng kanyang damit at agad niya itong tiningnan, doon niya nadiskobring nakagat ito. Ipinaliwanag ni Suzy na habang naghihintay siya, isang batang zombie ang biglang sumulpot sa likuran niya. Sinubukan ni Juan na tiyakin sa kanya na magiging ayos lang siya, ngunit nagsisimula na ang pagbabago sa katawan ni Suzy at nawalan ito ng malay. Nang magising si Suzy, isa na siyang zombie. Agad niyang sinubukang kagatin ang kanyang ama, na biglang pumihit at napalabas ang sasakyan sa kalsada. Hinila ni Juan ang hood ng suot ni Suzy at hinigpitan ito upang hindi siya makakagat. Nagawa ni Suzy na itulak siya pababa, ngunit hinawakan ni Juan ang seatbelt at lumipat sa likurang upuan. Matapos ang matinding paghatakan, nauntog si Suzy sa ulo at nawala ng malay. Kinagabihan, umuwi si Bamsoon at nakita ang kanyang anak na naghihintay sa labas ng kanyang bahay. Sinabi ni Juan na may sakit si Suzy at sinubukan siyang pigilan sa pagpasok, ngunit itinulak siya ni Bamsoon at dali-daling pumasok sa sala, kung saan nadatnan niya ang matinding kalat at si Suzy na umuungol sa isang sulok. Nang pagalitan ni Bamsoon si Suzy dahil sa kalat, sinubukan siyang salakayin ito, ngunit mabilis ang matanda at 2 beses siyang hinampas ng pangkamot sa likod upang patulugin siya. Pagkatapos, itinali si Suzy sa isang upuan at ipinaliwanag ni Juan ng maayos ang buong sitwasyon, kaya tuluyang bumagsak sa emosyon si Bamsoon. Sa Sisi, nagsasagawa ang gobyerno ng isang press conference. Sinabi nilang nakikipagtulungan sila sa militar upang pigilan ang virus at hiniling sa mga mamamayan na iwasan ang anumang pakikipag-ugnayan sa mga zombie. Kinabukasan, nagmaneho si Juan papunta sa ospital at pinaghintay si Suzy sa loob ng kotse. Sa loob, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nagkakagulo sa paligid ng isang doktor na kagagaling lang makagat, pati na rin ang isang babae na pinoprotektahan ang kanyang anak na zombie. Biglang pumasok ang mga sundalo at inutusan ang babae na lumayo, ngunit iginiit niyang maayos lang ang kanyang anak at kinagat rin siya nito. Pinaputukan ng mga sundalo ang zombie upang patayin ito, kaya sa matinding takot ay tumakbo pabalik si Juan sa kotse. Habang nakikita niyang dumarami ang mga sundalong dumarating, napagpasyahan niyang itago na lamang si Suzy bilang isang lihim. Pag-uwi nila, kinuha ni Juan ang telepono ni Bamsoon upang pigilan siyang ipaalam sa kanyang mga kaibigan ang tungkol kay Suzy. Hiniling din niya kay Bamsoon na panatilihin ang lihim, habang sa Sihi ay inanunsyo na ang pagtatago ng mga zombie ay isang krimen. Tumanggi si Juan na hayaan ang mga pulis na barilin hanggang mamatay si Suzy at sinabi niyang mas gugustuhin pa niyang siya na lang ang gumawa nito. Matapos maghukay ng isang butas sa hardin, itinaas ni Juan ang pala upang hampasin ang kanyang anak. Ngunit naalala niya ang lahat ng mga sandali nila magkasama at tuluyan siyang bumigay sa emosyon. Sa halip, niyakap pa niya si Suzy habang iniiwasan ang kanyang bibig. Kinuha ni Bamsoon ang pala at sinabing kaya niyang gawin iyon, kaya napilitan si Juan na pigilan siya. Habang nagtatalo sila, sinamantala ni Suzy ang pagkakataon upang tanggalin ang kanyang mga tali at tumakas. Ang pagniyaw ni Liang Yi ang nagpaalerto kina Bamsoon at Juan tungkol sa pagtakas ni Suzy, kaya agad silang tumakbo sa buong baryo upang hanapin siya. Naalala ni Juan ang isang espesyal na lugar sa pier, at dali-dali siyang nagtungo roon kung saan niya sa wakas natagpuan si Suzy. Kung pumunta siya roon dahil mahal niya ang lugar na iyon noong bata pa siya, ibig sabihin ay may alaala pa rin siya, kaya napagpasyahan ni Juan na buhay pa rin ang kanyang anak sa ilalim ng pagbabago ng virus. Pinatugtog niya ang isang kanta sa kanyang telepono at nagsimulang sumayaw si Suzy, na nagpatunay sa kanyang hinala. Kalaunan sa bahay, nanood ang pamilya ng isang video mula sa isang siyentipiko na nagpapaliwanag na sinisira ng virus ang mga selula ng utak at tanging survival instincts lamang ang iniiwan. Nag-eksperimento sila sa mga daga at natuklasan na ang pagpapasigla sa kanilang utak ay nakatutulong upang maibalik ang kanilang mga alaala at pahinain ang virus.
Sinubukan ni Bam Soon na pakainin si Suzy ng kanin na may itlog, ngunit binaliwala siya ng dalaga at karne lamang ang kinain nito. Sa sandaling iyon, pumasok sa bahay si Dong Bae matapos marinig na bumalik na sa bayan ang kanyang matalik na kaibigan noong kabataan. Sinubukan ni na Jung-hwan at Bam Soon na pigilan siya, ngunit nakita pa rin ni Dong Bae si Suzy. Tumakbo siya palabas at sinubukang tawagan ang pulisya, ngunit pinigilan siya ni Jung-hwan at ipinaliwanag ang kanyang teorya. Nang hindi pa rin maniwala si Dong Bae, ipinakita ni Jung-hwan ang isang video ni Suzy na sumasayaw sa kanyang anyong zombie at nanumpang sasanain niya ito tulad ng dati niyang pagsasanay sa mga tigre. Pagkaraan na makatulog ang dalaga, ipinaalam ni Jung-hwan kay Bam Soon na gusto ni Dong Bae na umalis na sila pagsapit ng umaga. Pagsikat ng araw, lumabas si Jung-hwan at nakita si Dong Bae na natutulog sa loob ng kanyang kotse. Gayunman, may dala itong magandang balita. May isang pharmaceutical company na gumagawa ng lunas, kaya papayagan niyang manatili muna kay Jung-hwan ang kanyang anak habang naghihintay sila. Upang manatiling ligtas hanggang sa panahong iyon, dinala ng pamilya si Suzy sa isang desyertong isla kung saan nila siya planong sanain. Sinimula ni Jung-hwan na turuan siyang makipagkamay, ngunit kinagat ni Suzy ang guwantes na nakakabit sa patpat. Isang takot na si Dong Bae ang gustong tumakbo palayo at pinaalalahanan siya ni Jung-hwan na huwag ipakita ang kanyang likod, ngunit hinabol pa rin siya ni Suzy. Pagkatapos nito, nagsimula si Jung-hwan sa social training at nagawang pasunurin si Suzy na mag-double blink tulad ng isang pusa. Bigla siyang sinubukang kagatin, kaya hinipa ni Jung-hwan ang isang pito upang pigilan siya. Akala niya gumagana ang kanyang training, ngunit ang totoo ay natigilan lang si Suzy dahil tinatakot pala siya ni Bam Soon sa likuran ni Jung-hwan. Kinabukasan, pinapag-ehersisyo ng mga lalaki si Suzy at kumuha si Jung-hwan ng ilang litrato dahil nagsisimula na siyang magsulat ng diary para subaybayan ang progreso ng kanyang anak. Sinisiguro ni Bam Soon na laging busog si Suzy at napansin ni Jung-hwan na hindi ito masyadong nangangagat kapag siya ay busog. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nababawasan ang bilang ng mga zombie sa buong bansa at tinaasa ng gobyerno ang pabuya para sa mga magre-report ng mga infected. Patuloy na nagtutulungan ang pamilya at nagagawa pa nilang magsaya. Kalaunan, naging sapat na ang pakiramdam nilang ligtas upang makabalik sa kanilang tahanan. Isang umaga, sinilip ni Jung-hwan ang kanyang anak at kinailangan niyang agad harangin ang pagsalakay nito. Sa kanyang pagtataka, dahan-dahang umatras si Suzy at tumigil sa pag-ungol. Inialok ni Jung-hwan ang kanyang braso at muntik na itong kagatin ni Suzy, ngunit napigilan niya ang sarili sa huling sandali. Dahil sa malaking pag-unlad na ito, nagpa siya si Jung-hwan na turuan si Suzy na magsalita, ngunit ang tanging tunog na nalilikha nito ay pag-ungol. Sa palagay ni Bam Soon, dahil hindi na nangangagat si Suzy, maaari na nila itong ilabas, kailangan lang muna nilang ayusin ang itsura nito. Pumunta si Jung-hwan sa downtown at bumili ng makeup. Nang paalis na siya, nakita niya ang kanyang unang pag-ibig na si Yoon Ehwa at sinubukang magtago, ngunit nakita pa rin siya nito. Inalok siya ni Yoon Ehwa ng sakay at ibinahagi na isa na siyang guro sa paaralang dati nilang pinasukan. Gusto ni Yoon Ehwa na bisitahin si Bam Soon at makilala ang anak ni Jung-hwan, kaya pinilit niyang patigilin ang kotse at naglakad na lang pauwi si Jung-hwan upang ilayo siya. Kinagabihan, nasa isang restaurant sina Jung-hwan at Dong Bae nang bigla silang lapitan ni Yoon Ehwa. Nabalitaan niyang hiwalay na si Jung-hwan at ginagamot si Suzy sa isang sakit sa utak, kaya humingi siya ng paumanhin sa kanyang naging asal kanina. Ibinahagi ni Yoon Ehwa na 3 lamang ang kanyang estudyante ngayong taon kaya naisip niyang maaari rin niyang alagaan si Suzy, ngunit tumanggi si Jung-hwan. Sa Xihe, inanunsyo na 200 araw nang walang natatagpo ang zombie, kaya malapit nang matapos ang virus. Inamin ni Yoon Ehwa na kinasusuklaman niya ang mga zombie at ikinuwento na nahawa ang kanyang fiancé, kaya napilitan siyang patayin ito. Pagdating sa bahay, tiningnan ni Jung-hwan ang social media ni Yoon Ehwa at nakakita ng maraming litrato niya na may hawak na espada. Nalaman din niyang nakatanggap ito ng parangal bilang taong may pinakamaraming na-i-report na zombie. Samantala, nabighani si Suzy sa isang patalastas na nagpo-promote ng cosplay festival. Kinabukasan, pumunta si Jung-hwan sa lungsod at nakita ang mga pulis na pilit kinokontrol ang isang nagkakagulong grupo. Humihingi ang mga tao ng paliwanag sa tunay na dahilan ng virus at hustisya para sa mga napatay na infected.
Sa dati nilang apartment,